and of course, an opportunity for success. So when you see a challenge, I encourage you, say things like, I accept the challenge to lead with purpose and integrity. Dapat ganun ang attitude natin, di ba? I will face the competition's challenge with determination to win. I will complete this Ironman competition with a good picture to be posted in Facebook. Yan. Dapat ganyan tayo mag-isip. Huwag ang problema kung ano lang ang makakaya. Okay? Huwag tayong tututok sa problema. Doon tayong nakatingin sa kung ano ang makakaya. And finally, the impulse to stay in the status quo because we lack vision. Ano ang choice? Choice number 3, get accountable for what is possible. Diba? For what is possible. The Law of the Inner Circle by John Maxwell, those closest to you will determine your level of success. Maghanap ka na ng partner. Maghanap ka ng kasandal, diba? Ng kasangga. For example, what we did, right, Doc Bollet, this past days, it was a huge challenge, I believe, to turn this around for this group. Sila medyo discouraged, diba? May pag-asa pa ba? Kaya pa ba? But because we made ourselves accountable to them, we developed the program together, right? We worked together, 1 hour at a time. Not only between us, not among us, but with the client, right? With our fellow assistants and coordinators. We were able to turn things around because we were accountable to each other. Para sa problema, may sagot, tayo'y managot. Diba? Para may sagot, tayo'y managot. So yung sinabi natin kanina si J.K. Rowling, yung storya niya was she was so poor, right? And she was on welfare. She had a separation, a divorce siya, so wala siyang pera. Pero may baby siya. You know what? Every night, taking care of her baby na di maiwanan, pupunta siya ng Starbucks. Yung bata katabi niya, saka siya nagsusulat ngayon. She started writing the Harry Potter series. Can you imagine? And then she said this, and may I quote, I was low and I had to achieve something. So this was, ang vision niya talaga is for the baby, you know. Without the challenge, I would have gone stark raving mad. Diba? Without the challenge, see? I would have gone mad. So, binaliktad niya, nangarap pa rin siya. And today, she's not only successful, she is also rich. Even richer than Queen Elizabeth herself. Ibang klase. Okay, so next week, ano pag-uusapan natin? The next 3 challenges. What are the next 3 challenges? The negative impulses. Sasabihin ko na, wala sa screen. Shirk responsibility. Umiwas ka na lang. Why? Because it's easier to shift blame. Diba? You just blame somebody else. Anong sagot niyan? Next week yan. Another impulse. Do the mere minimum. Because that's all that's expected. Diba? Ito na lang gagawin ko. Yan lang may naasahan eh. What is the right choice for success? Next week yan. And the last impulse, according to Les Parrott, that we have to avoid. Avoid taking action. Because we fear failure. We feel failure. How do we address these 3 negative impulses? Next week yan sa Magbago Tayo. Babalik po tayo kasama ng ating change champion, Doc Bollet Bautista, after this break. Magbago na ako, magbayron ako, magaling ako sa bukas. With Anthony Pangilinan, magbago tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Kilalanin ang Change Champion sa Radyo 5, 92.3 News FM. Welcome back to Magbago Tayo. This is Anthony Pangilinan. You can follow me at Pangilinan on Twitter, and you can go to my Facebook page. That is Anthony Pangilinan. At masusundan nyo kami sa Magbago Tayo Facebook as well. Facebook page Magbago Tayo. Hindi na masusundan. Mag-comment kayo, mag-question. A lot of people take advantage of that. Job opportunities. Kung minsan may mga suggestions sila for topics here. Their own experiences of change. Radyo 5 92.3. Nandyan tayo sa Free TV, Channel 41, Metro Manila. Kung nasa Cebu, Davao, 29, Channel 29. Signal Cable, Action TV, nasa Channel 1. Destiny Cable, Channel 78. Sky Cable, Channel 59. Okay, we are with she's been here since earlier, Change Champion 4, Magbago Tayo,
in the area of psychotherapy and change, Doc Paulette Bautista. Good morning! Ay, good morning, Anthony, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. How was that experience for you in past days, no? For this telecoms company that we facilitated itong step back nila. Para sa iyo. That was challenging. Kasi I'm a psychotherapist Pero ang mga kliyente natin ay nasa business, nasa telecom. So ang hamon doon, paano mo dadalhin ang teorya at pamamaraan ng healing mula sa psychology sa mga tao na nakalubog sa problema tungkol sa business. Pero nakita mo that it applies, no? Oo. Over and over, the same principles apply. Kailangan maniwala ka talaga. Huwag ka magpapa-intimidate, ano? Oo. Di ba importante yun, ano? Napakahusay nung ganung But you said it was prinsipyo. challenging. Oo. So, ibig sabihin, pagsubok yun sa'yo. Yeah, of course, definitely. Para sa akin, kasi yung totoo na nakikita ko para sa individual, para sa maliliit na grupo, time and time again, isang kaso na nga yung Globe Telecoms nating experience, nakikita ko na totoo para sa malalaking grupo rin. So, whether it's one person or an entire organization, the same principles, no? In facilitating change. Oo. So, siguro yung pag-usapan natin ngayon, di ba? Maraming salamat pala for helping us facilitate change, RFM Corporation. Partners natin yan sa Go Negosyo. Trying to change this country, not trying, but already succeeding through entrepreneurship. Di ba? Helping people not just find jobs, but create jobs as entrepreneurs. Thank you to Mon Lopez and of course, Joey Concepcion for your partnership with us. Paano ba magbago? Kasi parati natin pag-usapan dito, si Mon Feljan, you know, taon na yan dito eh. Pero, ba't ganun pa rin? So how do we actually change? Kasi maraming tayong kwento, maraming pangako, excitement, motivated, pero after 1 year, 2 years, ganun pa rin. Ayan. Simple lang tayo ngayon, Anthony. Meron akong 5 dapat gawin. Take down notes na! O, di ba? There goes. Take down notes na! Kasi yung iba, sabi nila, hindi yung iba. Yung kasabihan that change is inevitable. Talaga namang magbabago eh. Tingnan mo, malapit na ang mawala sa kalendaryo yung isang tao rito. Tama? Malapit na, di ba? Malapit na. Nasaan na ba ang ating executive producer? Nandiyan ba? Nandiyan? Umalis! Nako. Wala eh. Happy birthday ba yan? Happy birthday once again to our executive producer, Cherry! Yes! Di ba? Happy birthday, Cherry! Kaya pala iba ang ngiti niya kanina. Iba talaga, di ba? 3 araw yan. 3 araw. Di ba? Pero ito, stop! Pero ito yung ano dyan eh, yung the reality of life is, sabi nila, change is inevitable but growth is optional. Not everybody grows. Everybody ages. That's true. Buti na lang si Cherry, di ba? Hindi lang, huwag mong tumatanda. That's not only add on to years, but at least she is transforming, di ba? There She goes. is transforming. Sabi niya, wala na raw siya sa calendar. Wala na sa kalendaryo. Ano yung sinabi ko kanina sa'yo? Thermostat ka na. Di ba? Thermostat, hindi na calendar. Because ever since the past naman, she's already been hot. Yan. Di ba? And she's wearing a hot collar, by the way. Hot red. So in honor of, for her own purposes, we give you this next 40 minutes. Okay? Kasi ang topic natin, paano mo talaga magbago ang love life mo? O yun, parang gano'n, di ba? So, applicable rin. applicable yun. Sa lahat. Okay. So, 5 things. Monfeljan, nagte-take down notes na! Di ba? Okay. So, gusto ko magbago. Yan. Na-inspire ako. Yan. Galit na ako sa sitwasyon ko ngayon. Whatever it is, how do I actually change? Irene, take down notes. Okay? Well, number 1 is very basic, ano? Kasi dahil mga pasyente ko, maraming mga tao nagpupunta sa akin, gustong magpatulong. Okay. Ayusin ang buhay nila. Okay. Pero very basic is, magdesisyon kang magbago. Magdesisyon. Yes. Hindi pa rin. Magbago lang. Kailangan magdesisyon muna. It requires a point in your life na gagawa ka talaga ng real big decision. Halimbawa,
maraming nagpupunta sa akin. Sabihin nila, pagod na ako, Doc Bolet. Mm-mm. Ayoko na ng buhay na malungkot. Okay. Ano? Okay. O, tapos magrereklamo sila sa lungkot sa buhay. Mm-mm. Pero, ang nakakalimutan nila, magdesisyon na maging maligaya. So, sabihin ko, I always hear you talk about Uy, nakakatuwa naman yun. your complaints about being happy. Ngayon ko lang narinig yun, ha? Oo. Maging maligaya. Oo. Tama? Kasi kadalasan, ang naririnig ko lang, ha? Lumigaya. Oo. Para bang nag-shift from loneliness to happiness, but there was no choice. Oo. So, it's not true. You choose. You choose to be who you are and what you are feeling. No? So, isa yun, ano? So, hindi ka Magdesisyon basta pala liligaya, Monteljan. Kailangan magdesisyon kang lumigaya. Oo. It starts with that. Ano? Okay. Ang Tatanda ka. Yun, sigurado yun. Pero hindi sigurado yung liligaya ka. Yun. it starts with that. Okay. Kahapon lang meron akong isang pamilya na kausap. Buong pamilya? Hindi. Mag-iina sila. Mag-iina, okay. Dalawang anak na babae at saka ang nanay nila. Yung dalawang daughters, they were so happy and appreciative of their mother. Tuwan-tuwa sila, ligayan-ligaya sila sa nanay nila dahil sabi nila sa akin, alam mo, Doc, 3 taon na kami na nakalaya sa impyerno. Wow. No? Ano ibig niyo sabihin nun? Kasi 3 taon na mula ang nanay ko ay nagdesisyon na ilayo kami sa aming tatay na Wow. bayolente. Ano? Wow. So, sinasabi nila lahat ng mga kaligayahan at saka biyaya na natatamasa nila, pati yung mga challenges and options for a better life, galing dun sa desisyon na ginawa So, ng nanay congratulations nila. pala rin sa isang kaibigan ko na nagdesisyon din kahapon to there. pack her bags. Oo. Dahil nga abusive yung kanyang partner. Oo. Kausap ko lang kahapon, Irene, napansin mo, may kausap ako. 'Di ba? Nagdesisyon yung taong yung mag-empake kahit na wala pa siyang lilipatan. Buti na lang meron siyang nalipatan kagabi. Kaibigan na natin yung tinulugan niya. So the decision has to be made to be Meron kang happy. one big decision, patasusundan yon ng mga continuing choice points na magdidesisyon ka pa rin ng patuloy in support of that one major decision. Okay, Monteljan, you have to type what decision will you make apart from celebrating your birthday. Happy birthday also to Monteljan, our spinner. Where's my music for you? Ano ka ba? Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to Kaya pala sa tinawag na happy birthday, magdidesisyon kang maging happy ang birthday. So, dalawang desisyon pala yun. Diba? Happy na birthday pa. Hindi, yung birthday, hindi mo decision yon. Yung happy birthday decision yon. It's your decision. So, kailangan mo akong sabihan, ha, dito gusto ko mabasa, ha, in the next few minutes, ano ang isang decision gagawin mo ngayong araw, imbis na tumanda lang, di ba? So, I wanna see one decision by Cherry and one decision by Monfelzan. Babasahin ko, ha, yung mga decision ninyo, ha. Come on! Apply natin yung natututunan natin dito. Yes, okay. Next. Ayan. So, alam na natin, may kapangyarihan ang paggawa ng desisyon sa buhay. At para maging totoo to, na may kapangyarihan ang mga desisyon na ginawa natin, dapat hindi lang matter of the mind. No? Pero dapat itinatak sa puso. At saka ipinaalam Kasikmura na rin. Oh. sa iyong komunidad. Ipinaalam mo. Oo, Hindi ka nagdesisyon ng sikreto, patago, Oo, na ibinulong mo sa sarili mo Oo. lang, di ba? Sana walang makarinig. Baka kasi, ba't ko pa i-anunsyo? Baka mamaya hindi matuloy, nakakahiya naman. O, paano yun? O. Kaya yung decision, maganda sinasabayan ng ritual. Ritual. Meron ako isang Okay. kilala. So, are you already number 2 or are we Hindi, still on decision? kasabay pala. Okay, Yan ang paggawa ng desisyon. Okay. Be public. Para maging makapangyarihan ng desisyon Okay, nyo, like this, hindi oo. lang matter of the mind and of the heart, kinakailangan pinapatotohanan at idinedeclare sa komunidad mo, sa Okay, kalipunan. okay. And one powerful way of doing this is having a ritual. So, kwento uli ako, ha?
Yung isang pasyente ko na kumawala sa abusive relationship,